ang ating pag-usapan. Okay? Hindi padamihan ng abogado para manalo. Ayan po. Hindi padamihan ng abogado para manalo sa trial. Ayan po. Tatalakayan natin kung bakit natin gustong pag-usapan ito. Senador Bato, 2 sablay na. Oo nga, grabe yung kanyang sablay. Kung meron lang delikatesa at saka dapat nagsusuri at dapat nagpapakumbaba. Pero hindi. Wala daw ho siyang, hindi daw kasalanan niya para bang okay lang daw. Ano ba yan? So yan ang ating mga topic. So unahin natin itong kay Bato. Bakit ba siya sablay? Unang sablay niya ay nung magpile siya ng motion or nag-motion for dismissal ng kaso ni Sara. Sablay yun. Labag yun sa rules nila. Labag sa saligang batas. Dahil ang trabaho nila, Senator Judges, sila'y mag-trial, hindi mag-dismiss. Ang mag-dismiss ay ang abogado ng nasasakdal, hindi ang Senator Judge. Isang napakalaking pagkakamali. Sabi nga ni Juan Ponce Enrile, galaw na pang-elementary. Antindi. Diba? Sinabi ni Enrile doon sa interview na galaw pang-elementary yung motion for dismissal. Kaya tinuturing ko sa aking opinion, sablay dyan si Senator Bato de la Rosa. Ang pangalawang sablay at talagang sablay ito kasi po yung AI, bawal na bawal. Artificial intelligence. Gawa-gawang video, gawa-gawang kung ano-ano na istorya, fake. Sablay yan kasi fake yan, AI, bakit ginamit pa ni Bato? Ipinost pa niya. Tapos nung magkabukuhan, sabi niya, wala namang karapatan ko mag-post. Senador ka ng Republika, fake news nga yun eh. Mali nga yun, sablay ka nga doon, ayaw pang aminin. Kasi hindi trabaho at dapat ang trabaho ng isang government official ay siyang lumaban. Kasama sa lumalaban sa fake news, kasama sa lumalaban sa mga AI na mga video, picture at balita dahil yan ay mapanira ng reputasyon. Fake news, kaguluhan ang dulot niyan, kasamaan ang dulot niyan. AI, video. Video nga po, pero ipinost mo pa, so yan ang pangalawang sablay. Mukhang nakakasunod-sunod ang sablay ni Bato. Pero wala tayong magagawa. Ginawa niyo senador, ano man ang mangyari dyan, 6 na taong senador pa rin yan. Pwede kayong magsisi ng ganong katagal. Okay? At ito naman po, padamihan ng abogado, hindi dahilan para manalo sa trial. Alam nyo, ito personal experience ko po nung ako ay reporter para nagko-cover ako sa mga korte. Nag-cover ako ng Regional Trial Court, nag-cover tayo ng diyan sa Department of Justice, Supreme Court. Alam nyo, sa trial, kahit anong dami ng abogado na kung sino man ang nasasakdal o kinasuhan na kung anumang kaso, hindi ho yun advantage, hindi po. Kasi isa lang naman ang magsasalita sa kanila. Hindi naman sila sabay-sabay. Hindi naman sila magsisigawan. Pag nagsigawan, panalo yung labing maraming abogado. Hindi naman ganun ang trial. Ebidensya rin po. Ebidensya ang magpapatunay at magpapalakas ng kaso or ng depensa. Hindi ang paramihan ng lawyer. Kaya ako ito binabanggit. Alam bakit? Kasi sinasabi ng iba, panalo na daw si Sara Duterte. Kasi 16 daw ang abogado. 11 lang daw po yung prosecutors. Taga-usig. Nako, alam niyo yung prosecutors kahit dalawang po pa ang defense counsel, conforme po yan sa dokumento. Conforme sa ebidensya. Iyon ang pinagbabasihan ng matinong Senator Judge, matinong hukom. Hindi paramihan ng lawyer. Pag paramihan ng lawyer, saywar lang yan. Ibig sabihin, marami silang pera pambayad sa abogado. Mayaman sila dahil nakakakuha sila ng dikampanilyang abogado. Magastos yan. So yung paramihan ng abogado, pasintabi na sa aking opinion, yan ay panakot lang, pangsaywar, at saka ho, nagpapatunay na marami silang pera pambayad sa abogado. Kasi hindi naman ho, sasalang ang mga abogado sa controversial na kaso ng libre. May bayad yan. Mayroong acceptance fee na milyon-milyon, mayroong daily fee at kung weekly o kung magkano po ang usapan. Ganun po yun. So pag maraming abogado, maraming babayaran. Pero ang boses ng 16 na yan, isa-isa lang naman yan, hindi naman sabay-sabay magsasalita yan. Kuminsan nga, nagtatalo-talo pa yung dami ng abogado sa kailang diskarte. So anyway, karapatan nila yon, marami silang pambayad. Pero ang purpose po ng aking topic, kaya ako pinapaliwanag yan, huwag kayong padala sa saywar. Huwag kayong padala sa padamihan, palakasan ng boses o paramihan ng magtatanggol. Hindi po yun ang basihan. Hindi basihan niya. Okay? Estrelita Star Heroes, salamat. Good hello daw kay Rebecca Lagmay. Thank you, Rebecca Lagmay. Salamat. Thank you, kaibigan yung dalawa.
O yun, okay? So yun po yun. Kahit na ho 11 lang ang prosecutors ng mga congressman sa trial na gagawin sa 20 Congress by July, August, September, kung ano man, ay malakas po yan. Hindi po yan matatalo ng hindi ibig sabihin, hindi po magiging basyahan na matalo sila dahil sa dami ng abogado ng kabila. Ebidensya pa rin. Kaya ang ating aabangan at inyong abangan mga kaibigan, itong mga senador judge, sila ba'y titingin sa ebidensya, sa testigo, o titingin sila sa dami ng abogado? O titingin sila sa dami ng ng kanilang pagiging bias? Ba? Kahapon ay balita na natin base pala sa Article 207. Article 207 ng Revised Penal Code, pwede palang kasuhan sa korte ang mga prosecutors na bias at pwede silang masuspindi at makulong. Yan ang sinasabi ni Attorney Mel Santa Maria, isa kong abogado na nakatutok din dyan. Pribadong lawyer, pero yan po yung kanyang pananaw. Maraming abogado nagsasabing yung mga bias, ganito, politika, pero ito, meron palang ganyang batas na pwedeng gamitin yan. Kahit sino pwedeng mag-file. Basahin po ninyo ang Article 207, Revised Penal Code. Nandun po yung mga basyahan pwede niyong kasuhan at mapanagot ang mga senador na bias, senador judge bias. Ayun, para meron kayong alam, information na pwedeng, at kahit sino pwedeng mag-file ng kaso. Okay? So, ayan po. Tingin ko po, Sir Mike, wala silang paki dyan kahit na makakasuhan sila kasi ang goal po nila is to protect the Queen, to protect Sara Duterte para hindi po ito mapagbayad sa kanyang mga kasalanan. At tingin ko nga po kahit na meron ng video na magpapatunay na si Sara Duterte nagnanakaw sa Kaban ng Bayan o si Sara Duterte ay kumakalabit ng gatilyo para gumurgor ng isang tao, ia-acquit pa rin nila to dahil nga po sa kanilang pagiging solid, loyal, pro Duterte. Bulag na bulag po talaga itong mga taong to. Po dapat maging mapagmatsyag ang ating mga kababayan dahil madami din naman po na mga matitinong Pilipino ang titignan at mag-oobserba dito po sa mga magiging desisyon ng mga senator judge. Mas marami po ang mga matitinong Pilipino na nakaabang sa mga magiging desisyon nila at tingin ko ay kokontrahin ang kanilang desisyon pag ito'y mali. Dahil kapag po nagsusumigaw na ang mga ebidensya, handyan na, nakahain na, heto na ang ebidensya, talagang kitang-kita ang pagnanakaw at paglulustay ni Sara Duterte sa pera ng Kaban ng Bayan. Sigurado ko, kung meron mga maghabla, magkaso dito sa mga senator judge na babaliin ang kanilang mga prinsipyo, sigurado po ako na mas marami pong mga Pilipino ang makakaisip na ilagay na sa kanilang mga kamay ang kumbaga panawagan. Baka magkatotoo ang pinapanawagan na people power ni Harry Roque, ni Maharluka at ng mga DDS vlogger kapag po nangyari ang acquittal pero ang mga ebidensya ay lutang na si Saray Kawatan. Nga po ako ay natutuwa at nagpapasalamat dahil etong mga abogadong ito ang kinuha ni Sara Duterte. Yung mga mamahaling abogado, abay para mabawasan naman ang kanilang kayamanan dahil ayon nga kay Digong, abay nakapag-accumulate siya ng nasa 5 bilyon simula nang siya'y maging prosecutor, maging mayor, congressman hanggang siya'y magretiro, naging presidente at magretiro na sa politika. Meron daw po siyang nasa 5 milyon na accumulate. Para mabawasan naman kasi kahit ano pong gawin nating pagkukwenta, kahit anong gawin natin pong tawag dito, mathematical solution, tingin ko hindi aabot ng 5 bilyon ang kanyang kinita sa gobyerno. Saan kaya galing iba? So, Senator Bato, good morning sa mga followers niya at mga kaibigan. Ingat naman po, Senador. Kayo po ay government official. Kahit kayo ay nasa oposisyon o iba kanyang paniniwala, maka-Duterte kayo, kayo po ay pinapasweldo ng taong bayan. Maging responsable naman po. Huwag niyong ipagtanggol ang mali. Huwag niyong gamitin ang mali. Katulad ng AI video, maling-mali na, for destabilization, panggugulo yan, pagsabotahe yan, ipinopost pa ninyo. Ngayon sasabihin mo, wala kang karapatan mong mag-post. Abay, may pananagutan yan. Cyber libel po yan. Kung mayroon hong talagang ginawang
yung mga ganyang AI video. Yan po, delikado. Artificial intelligence. Okay? So, kagagawan lang yan. Ginagawa lang yan. At yung motion mo, ay yun ang sinabi nga na talagang isang napakalaking sablay. Dahil hindi trabaho ng senador na mag-dismiss ng kaso. Ang trabaho ng senador, judge, makinig sa lahat ng abogado. Both lawyer, prosecution at depensa. Tapos saka kayo mag-decide kung ano ang yung tingin. Hindi pa nag-uumpisa dismissal. So, halatang bias. So, kung magiging bias ang mga senador, pwede silang usigin ng taong bayan, pwede silang kasuhan at panagutin sa kanilang maling paniniwala o ginagawa. Ayun. Okay. Ayan, sabi na nga ba? So, ito na naman. Sa sobrang daldal ni Escudero, baka sa sobrang bilis niyang magsalita, nakakalimutan niya yung ibang kapangyarihan nila, limitado. Ang marami hong sinareaksyon ng mga abogado ngayon, may limitasyon ang lahat. May limitasyon din ang Senator Judge sa kanilang dapat gawin. Kasi kaya nag-react ang mga abogadong ganyan. Sabi kasi ni Escudero, Senate President Chis Escudero, ang Senate power daw po sa impeachment ay walang limit. Wala daw limitasyon ang Senate power o yung senador, ang kapangyarihan ng mga senador judge sa impeachment. Yan ang kanyang sinasabi. Nasa Constitution daw yun, nasa batas daw yun, na walang limit ang kailang kapangyarihan. Sus merose. Mali pala yun. Mali. Ang sinasabi ngayon ng maraming abogado, lahat ng bagay may limitasyon. Kahit na senador judge. Okay? Yan po ay naaayon sa ating saligang batas. Kaya nga mayroon tayong saligang batas. Iyan ang magiging gabay. Pag lumabag kayo sa saligang batas, dahil ang paniniwala nyo ay wala kayong limitasyon ang inyong kapangyarihan, yun ay pagkakamali. Ang Pangulo nga pinakamakapangyarihan sa buong bansa. Dapat sumunod sa saligang batas. Pag inabuso niya ang kanyang kapangyarihan, labag yun sa saligang batas. Pag hindi niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan, lalabag siya sa batas. Pero ang sinasabi ni Escudero, Senate power and impeachment, no limit. Wow! Senador Escudero, baka nasusobrahan ka sa kilay. Ay, kilay. Ano ba naman kilay? Kasi kontrobersya. Totoo ba, Senador, yung kilay mo fake? Komedyante din pala to si Sir Mike Tatawa naman ako doon. Kinalaman ng kilay. Baka nasubrahan yung guhit ng kilay. Kaya akala mo wala na kayong limitasyon. Superpower na kayo. Walang superpower sa 1987 Constitution sa mga Pilipino. Ang superpower, ang makapangyarihan ay ang batas. 1987 Constitution. Pag lumampas ka dyan, may pananagutan kayo. Baka yung kilay mo umabot sa bumbunan sa sentido. Baka hindi dapat na kilay dito lang. Baka umabot yung guhit doon. Lumabas din nga yung power. Anyway, biro lang. Pero, bakit ganon? Alalay lang, Senador. Huwag mong daanin sa bilis magsalita. Alam ko, magaling kang mag-Tagalog, magaling kang mag-English, magaling kang mag-Bicolano kasi Bicolano ka. Pero ang bilis at ng iyong panalita, pag hindi mo na control, yung salita mo ang walang limit. Doon, naniwala ako. Yung sinasabi mo, bilis mo magsalita, walang limit. Pero yung iyong authority as Senator Judge at mga Senator Judges, mayroong limitasyon under 1987 Constitution. Okay? Nagpapalaala na po ang mga senador. Ang mga abogado. Sabi ni Attorney Antonio Bocoy, spokesperson ng prosecution. Sabi ni Congressman ni Sec Attorney Sarmento, Chief Justice Renato Puno, Ascuna, at Attorney Monzod at marami pang kilalang law expert. May limitasyon ng lahat. Hindi pwedeng wala. Lagi tayong babase, dapat lagi kayong babase sa kapangyarihan ng Constitution, 1987 Constitution. Pag sinabi mong ang Senator Judge ay walang no limit, walang limit sa impeachment, yan po'y mali. Delikado yan. Kaya naman pala noong unang mga
pagtalakan nyo sa Kongreso parang palengke. Nag-aagawan kayo ng mikropono doon. Kung ano-ano mga motion at kung ano-ano mga pinagsasabi nyo. Kasi ang feeling pala nyo, kayo ay above the law. Dahil walang limit eh. Di ba pag sinabing Senator, judges, in impeachment, no limit. So ang feeling nyo, above the law na kayo. Kahit ano pwede nyo gawin. Kasi sabi ni Escudero, hindi ko pwedeng pigilan ang mga motion. Hindi ko pwedeng pigilan ang sinasabi ng mga senador judge. Lahat ng gusto nilang gawin, pwede nilang sabihin. Pwede nilang gawin at aming pagbubutuhan. Mali pala yon. Hindi ganun. Dapat kinokontrol ng Senate President. Paalalahanan niya ang mga senador judges na may limitasyon ang kanilang authority. Ay kaso, kaya naman pala yung huling dalawang araw-gabi na kanilang debate doon sa Senado parang palengke, yun pala yung paniniwala nila na wala silang limitasyon, lahat pwede nilang gawin. Mali pala yun. Kasi nga, ulitin natin, ang saligang batas, huwag niyong kalimutan. Senador, abogado ka pa naman. Escudero, Cayetano, balis si Pimentel, alam niya ang batas. Magaling si Pimentel. Sayang nga si Pimentel, yan ang dapat manatili kaso tapos na term niya. Ibalik natin sa 2028, si Coco Pimentel, napakagaling. Talagang nililecture niya yung kapwa niya mga senador at naninindigan. Pati nga si Escudero, minamali yung mga rules niya, mga ruling niya kasi masyadong mabilis mag-decide pero sablay-sablay naman. Magaling si Coco Pimentel, yun ang sayang na senador. Kumpara dun sa mga naiwan dyan, Susma Roset. Okay? So ayan panindigan natin kaya ko ito binabalita dahil galing po sa mga abogado yan, kailangan ating bantayan. At ating sabihin sa kahit anong pagkakataon, may limitasyon ng lahat. No one is above the law. Yan naman ang lagi natin sinasabi. Okay? Lahat tayo may karapatan, may opinion, may interpretation, may analysis, kung ano-ano, meron tayo lahat. Ang opinion ay entitled sa lahat. Pero mayroon niyang limitasyon. Pag lumampas sa limitasyon yung ating batas na kapangyarihan ng batas, meron ng accountability. Diba? Okay? Sabi ni Harold Mansilita, ikaw lang ang bumoto kay Pimentel. Yes, iboboto ko talaga. Kakampanya ko pa yan. Ikaw, anong sino iboboto mo? Si Marcoleta? Kasi katunog ng pangalan mo Harold Mansilita. Si Marcoleta iboto mo. Tingnan natin kung ano. Pero, iba yung Pimentel. Yung mag-amang Pimentel. Talagang iba ang legacy, no? Yung Nene Pimentel, magaling yun. Itong Coco Pimentel, magaling din. Alam na alam ang ginagawa. Kaya lang tapos ng term. Yan ang dapat natin gawin senador. At dahil makabayan, may prinsipyo, may talino, at alam ang ginagawa. Alam niya ang limitasyon kumpara sa mga naiwan mga senador yan. Ayan ang atin paniniwala. Ikampanya natin. Kailangan malayo pa. Kung gusto niya bumalik sa Senado, tulungan natin yung ganyang klaseng abogado, ganyang klaseng senador ang kailangan natin. Hindi yung sablay ng sablay. Ang piling ay above the law. Kalokohan yan. Okay? Mas okay pa nga talaga itong si Senator Coco Pimentel kaysa sa ibang mga senador dyan. Dati gustong-gusto ko itong si Escudero, number 1 pa nga yan sa aking balota noong 2022 election. Kaya lang dahil nga po sa ginagawa niyang pagdidelay sa impeachment trial na nagiging pabor kay Sara Duterte, abay talaga pong napapaisip ako bakit ganito ang dati kong hinangaan na senador. Nako ekis na sa akin ngayon yan si Escudero. Pera na lang mag-obserba pa rin tayo. Pera na lang kung meron pa ako natitirang 1% kay Escudero. Pero yan malalaman natin kung ano ang magiging kanyang conviction sa darating na impeachment trial, sa kanyang magiging ang kanyang magiging judge dito kay Sara Duterte. Kaya po dito sa ating na-reaction na video ni Sir Mike, alam niyo po, babanggitin ko ulit, yung 16 na abogado ni Sara Duterte, hindi po yan simple, hindi po yan inosente. Kasi po, kung talagang inosente si Sara at wala talaga siyang kasalanan, kahit yung mga potso-potso lang na abogado ang kanyang kunin, confident siya. Confident siya na etong mga abogadong ito ay kaya siyang ipanalo dahil malakas ang kanyang laban dahil siya inosente. Pero
Dahil nga po nakita natin na mga dekalibreng abogado, mamahaling law firm ang kanyang kinuha, dito pa lang sa kanyang sinabi na gusto niya ng bloodbath, ibig sabihin po talaga nito, hindi siya inosente. Malaki ang kanyang kasalanan at kailangan na gumamit ng mga magagaling na abogado para siya'y mapawalang sala kahit po malakas ang ebidensya laban sa kanya. Yan ang aking hinala. Kasi yung mga abogado na kanyang kinuha, lahat daw po yan ay magagaling, mga bar top notcher. Pag narinig mo yung apelidong Fortun, nako, alam na alam natin yan. Nako, mga Fortun, di ba? Yung isang Fortun ay nag-abogado doon sa siklista na binatukan at tinutukan ng kargada ng isang dating PNP officer, yung kalbo. Yung nangyaring road rage diyan sa QC, di ba? Kaya alam niyo po, kapag ang kinuha mong abogado ay talagang mga magagaling at mga dekalibre, alam mo sa sarili mo na malaki kasalanan mo at kailangang ma-acquit ka nitong mga abogadong to, kasi kung hindi, sayang ang ibabayad mo, di ba? Kaya tignan natin kung hanggang saan ang kaya pong gawin ng mga Duterte. Sabi nga ni Digong, meron siyang na-accumulate na 5 bilyon, edi ubusin niya lahat sa pagbabayad sa abogado sa ICC at doon po sa kaso ni Sara, impeachment. Ngayon, dito kay Senator Francis Tolentino, kay Chis Escudero, alam niyo po, wala tayong pakialam sa kilay niya. Ang pakialam natin kasi talaga kung bakit grabe ang kanyang pag-delay sa impeachment trial na ang nangyayari po tuloy pumapabor kay Sara. Kung sinasabi niyang ayaw niya kay Sara, hindi niya gusto si Sara, pero yung kanyang mga ginagawa naman ay pumapabor kay Sara, ano tawag doon, di ba? Kitang-kita natin na nagagamit siya nila Bato, kumbaga, hindi nga siya pabor kay Sara, pero yung mga ginagawa nila Bato, nila Villanueva, ni Cayetano doon sa Senado, kitang-kita natin pumabor kay Sara. Diba? Kaya po, ito yung ating talagang tutok na bantayan, kasi po, dito po nakasalalay ang pera ng kaban ng bayan. Kapag po hindi naparusahan si Sara Duterte at matibay ang ebidensya laban sa kanya at inakwit ng mga abogado niya sa Senado, itong mga senator, attorney niya, nako, magiging talamak na po ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, dahil kung yung vice presidente nga naakwit, di ba? What more pa kaya kung yung mga maliliit diyan na mga mabababa lang ang ranggo o pwesto sa gobyerno ay magnakaw, maa-acquit din. Kasi pwede nilang sabihin, bakit si Sara Duterte nga hayag na hayag ang pagnanakaw, nakipagsabuatan sa mga AFP ba yun, general o kung ano man yun, yung nagbuhat daw, pinagbigyan ng mga pera sa duffel bag, diba? Hindi na parusahan, sila pa kaya, diba? Parusahan nyo muna yung vice presidente bago kami. Yan po ang magiging president na sa mga darating na panahon. Kaya tutok lang po tayo dito sa kay Kilay. Ewan ko kung nagpatato nga ba talaga ng kilay si Chis Escudero. Parang gray na gray no? Dapat dun pina-embroid na lang yung every 1 year, retouch every 1 year. Kasi baka mahalata. Sa kapag tumanda na siya niyan, lalaylay na yan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.